What's up, kapswenyo at sa kapwa ko kamag-aral? Kami ang pangkat-4 na tatalakayin ang patungkol sa ika-5 Republika ng Pilipinas sa reformang agraryo. Bago natin simula ang talakayan, alamin muna natin ang mga layunin. Una, maipaliwanag kung ano ang reformang agraryo sa Pilipinas. Pangalawa, matukoy ang mga programa at batas na ipinatupad ng mga pangulo tungkol sa reformang agraryo. Pangatlo at panghuli ay maunawaan kung paano nakatulong ang mga reformang ito sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Nawa sa pagtatapos ng talakayan ay makamit natin ito. Tara't magsimula na tayo. Ang ika-5 Republika ng Pilipinas sa reformang agraryo. Ang ika-5 Republika ng Pilipinas ay nagsimula matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Gayon din, sa panahong ito, ipinutupad ang mga mahalagang programa ng reformang agraryo upang maipamahagi ang lupa sa mga magsasaka. Napapaisip ba kayo ano ang reformang agraryo? Akong bahala riyan. Ang reformang agraryo ay isang programa ng pamahalaan na naglalayang ipamahagi ang mga lupang agrikultural sa mga magsasaka upang magkaroon sila ng sariling lupang sinasaka. Halimbawa nito ay CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program sa ilalim ng Republic Act No. 6657 na matatalakay sa administrasyon ni Corazon C. Aquino. Ako si Ian Daniel P. Risa at ang unang presidenteng ating pag-uusapan ay si Corazon Cory Aquino. Si Corazon Cory Aquino ay ang unang babaeng presidente ng Pilipinas at naging presidente matapos ang People Power Revolution. Malaking problema sa panahon niya ang hindi pantay na distribusyon ng mga lupa sa magsasaka. Kaya naman, isa sa pangunahing layunin niya ang ibalik ang katarungan sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng Proclamation No. 131 na ilunsad ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ito ay may layuning ipamahagi ang mga lupain sa mga magsasaka. Sinasaklawan nito ang pampubliko at pribadong lupain pang-agrikultura. Kasunod dito ay ang Executive Order No. 229. Naglatag ng mga patakaran sa pagpapatupad ng CARP. Tinutukoy dito ang mga benepisyarong magsasaka, paraan ng pagbabayad sa lupa at proseso ng pamamahagi. Noong taong 1988, naging opisyal na batas ang CARP. Ito ngayon ay ang Republic Act No. 6657, Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988. Pinamahagi na ang mga lupa sa mga magsasaka. Nagbigay ito ng seguridad sa pagmamay-ari at tulong sa pautang at training. Ang mga layunin ni Cory Aquino sa reformang agraryo ay ang mapabuti ang mga magsasaka, magkaroon ng sariling lupa, maiangat ang kabuhayan sa kanayuan at mabawasan ang mga mahihirap at maiangat ang agrikultura ng Pilipinas. Ang susunod ay si Presidenteng Fidel Ramos. Sa panahon ni Fidel Ramos, ipinagtibay ang CARP sa pamamagitan ng RA 8532. Ito ay naglaan ng karagdagang 50 billion pesos at nagpalawig sa programa ng isa pang dekada. Ipinarasa rin ang RA 8435 o Agricultural and Fisheries Modernization Act upang ayusin ang mga issue sa pagpapalit gamit ng lupa. Ang mga layunin nito ay pabilisin ang pagbabahagi ng lupang agrikultural sa mga mamamayan, palaguin ang produksyon ng mga magsasaka, at panatiliin ang katarungan at pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pantay na pamamahagi ng lupa sa ating magigiting na magsasaka. Ako naman si Jamaica Skyrock Mayelda. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa ika-5 Republika, tatalakayin ko naman ang kontribusyon ni Joseph Estrada. Pinahintulutan ni Joseph Estrada ang kondisyonal ng maliliit na sakahan noong 1989. Pagsamahin ng maliliit na sakahan upang mapabuti ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Bagamat hindi direktang nakasaad sa teksto ang layunin, makikita ang layunin nito na mapabuti ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsama-sama ng kanilang mga lupa.
Halimbawa, imbis na kanya-kanyang maliliit na taniman, pinagsama-sama ito upang mas mapadaling gumamit ng makinarya at mas mapalakpa ang kanilang ani. Pinagputuloy ng mga sumusunod na pangulo ang pagpapabuti ng programa. Si Gloria Macapagal Arroyo naman ay isa sa mga naging Pangulo ng Pilipinas na naglingkod mula 2001 hanggang 2010. Anak siya ng dating Pangulong Diosdado Macapagal, kaya't maaga pa lamang ay nahubog na ang kanyang interes sa pamamahala at serbisyo publiko. Bilang isang ekonomista, nakatuon ang kanyang pamumuno sa pagpapatatag ng ekonomiya, pagpapaunlad ng agrikultura at pagbigay ng programang naglalayong mabawasan ang kahirapan sa bansa. Kaugnay nito, binigyang pansin ni Arroyo ang pagpapabuti ng land tenure o katiyakan ng pagmamayari ng lupa ng mga magsasaka. Isinulong din niya ang pagbibigay ng mga suportang serbisyo tulad ng irigasyon at kalsada sa pamamagitan ng pagtatag ng Kalahi Agrarian Reform Zone. Sa ilalim ng programang ito, hindi lamang pamamahagi ng lupa ang isinagawa, kundi pati ang paglalaan ng mga kinakailangang infrastruktura at serbisyo agrikultura upang pataas ang produksyon, papabuti ang kita ng mga magsasaka at maiangat ang kanilang antas ng pamumuhay. Si Benigno Aquino III naman ay nagsilbing ika-15 na Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Kilala ang kanyang administrasyon sa pagsusulong ng daang matuwid na nakatuon sa tapat at maayos na pamamahala. Binigyan pansin niya ang pagpapaunlad ng ekonomiya, transparency sa gobyerno at pagbabawas ng kahirapan. Kaugnay nito, ipinagpatuloy at pinalakas niya ang mga programang agrarian reform upang matulungan ang mga magsasaka at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinagpatuloy ang pagmamahagi ng lupa sa pamamagitan ng CARPER or Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms at isinama ang ahensya sa National Greening Program or NGP. Layunin ng mga programang ito na hindi lamang maipagpatuloy ang reforma sa lupa, kundi mapangalagaan din ang kalikasan at masuportahan ang pangmatagalang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Ang sunod ay si Ferdinand Marcos Jr. Sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula noong 2022, nilagdaan ang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Empanization Act noong Hulyo 2023. Sa batas na ito, ipinapaliwanag bisa ang bilyong pisong utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabila ang amortisasyon, interes at surcharge. Layunin nitong palayain ang mga magsasaka sa pagkakautang at bigyan sila ng mas magandang oportunidad na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. At ang sunod ay si Ferdinand Marcos Jr. Sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula noong 2022, nilagdaan ang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act noong Hulyo 2023. Sa batas na ito, ipinaliwanag bisa ang bilyong pisong utang ng mga agrarian reform beneficiaries, kabilang amortisasyon, interes at surcharge. Ang layunin nito ay palayain ang mga magsasaka sa pagkakautang at bigyan ng mas magandang oportunidad na mapaunlad ang kanilang pangaraw-araw na kinabuhayan. Para sa konklusyon, nagsimula ang malawakang reformang agraryo sa ika-5 Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Corazon C. Aquino sa pamamagitan ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program sa ilalim ng Republic Act No. 6657. Ipinagpatuloy at pinalakas ito ng mga sumunod na Pangulo, gaya ni Fidel B. Ramos, Joseph E. Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III at Rodrigo Roa Duterte, upang mapabuti ang pamamahagi ng lupa at suportahan ang mga magsasaka. Hanggang sa kasalukuyan sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang mga programa ng pamahalaan upang mapaunlad ang agrikultura at matulungan ang mga benepisyaryo ng reformang agraryo.